Ang ating buhay, lagi po kayong iiyak at luluha. Lagi kayong malulungkot. Ang mga taong pinagsisikapan natin tulungan, madalas ang mga taong ito nagbibigay ng lungkot sa ating mga puso. Ang mga bagay na tinatangkilik natin sa mundong ito, nagbibigay ng kabalisahan sa ating buhay. Yung alahas mo na dating makislap, paglipas ng ilang taon, nangingitim na, nalulungkot ka. Hindi kayang ibigay ng mga bagay na ito ang kasapatan ng pangangailangan ng iyong buhay. Pero kung papahalagahan mo, gaya ng ikalawa, na parabol na binabanggit ng Panginoon, ang kanyang paghahari, sasabihin ko mga kapatid, lahat ng kasapatan ng ating buhay, pasusuntungan natin sa paghahari ng Diyos. Ang ikatlo, mga kapatid, na parable of the net. Ang sabi po dito, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at iiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa matigas na bubon. Do'y mananangis sila at magangalit ang kanilang dibdib. Ito ang katotohanan sa kaharian ng Diyos. It is a place of peace, love, joy, and justice. Ang paghahari po ng Diyos ay lugar, kalagayan ng kapayapaan, kalagayan ng pag-ibig, kalagayan ng saya, pero huwag niyong iiwalay sa inyong pananampalataya yung tinatawag na justice na galing sa Panginoon. Ano ang ikatlong mensahe ng parable natin sa paghahari ng Diyos? Mayroon pong tamang katarungan ang ating mga buhay. Sa mundong ito, minsan, di ba, kapag sinabi sa iyo ng preacher, magpakumbaba ka, magpatawad ka, umanawa ka, minsan ang sagot ng isipan mo, lugi na naman ako. Ako na, niloko ako pa magpapatawad. Ako na, niloko ako pa magbibigay. Yan ang sasabihin ng tao sa iyo. Yan din ang sasabihin ng isipan ng tao sa mundo. Yan din ang iniaalok ng isipan mo, lugi ka na naman. Pero huwag po ninyong aalisin sa inyong mga puso, walang lugi sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kung hindi man maibigay ng tao ang katarungang hinahanap natin sa mundong ito, pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, anong sabi ng Biblia, yung mga taong patuloy sa kasalanan, sa ilalagay, doon po sila sa dagatan ako. Amen. Amen. Diba? Kahit sabihin natin na minsan sa bansang Pilipinas, may pinapapura ang katarungan. Pero huwag kayong umalis sa paghahari ng Diyos. Huwag kayong mag-discourage sa paghahari ng Diyos. Dahil kung hindi man maibigay ng unang ating kinalalagyan, ang katarungang hinahanap natin sa harapan ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, may tamang katarungang inilalapad sa mga taong sabi ng sumulat ng aklat ng Hebrews, at idurugtong ko lang po dito sa parable of the net. Sabi dito mga kapatid, Hebrews chapter 6 verse 7 and 8. Ano ang paghahalin tulad dito? Sabi dito, ngayon, Matthew muna, balikan ko yung ating parable. 13, 49 and 50. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at iiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. Kung ialabas po ninyo ang pagbabasa, yung Matthew chapter 13, 49, tama, Matthew chapter 13, 49 and 50, binigyan po ito ng illustration ng Panginoon sa Matthew chapter 25. Basahin niyan mga kapatid, pero iaano ko sa inyo yung verse ng Hebrews chapter 6, verse 7 and 8. Sabi dito, pinagpapala ng Diyos ang lupang patapos tumanggap ng masaka ng ulan, ay sinisimulan ng halaman, pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung mga dawat at halaman matinik ang sumibol doon,
Walang kabuluhan ng gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Yung mga taong iniisip natin na gumagawa ng mali, tila namakayagpag sa panahon natin ngayon, huwag niyong sundan ang kanilang pagkakamali. Huwag niyong gayahin ang kanilang ginagawa. Dahil pagdating natin sa hukuman ng Panginoon, ang destinasyon ng mga taong makasalanan, sabi po ng Biblia, at sa wakas ay susunugin. So mga kapatid, dahil ito ang illustration ng paghahari ng Diyos. Ang tanong ngayon, paano po natin pahalagahan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Paano natin pahalagahan? Pagbibigay lang po ako sa inyo ng ilan na unang pamamaraan. Marami pa naman ito, kaya lang ito yung mga pinaka-main na paraan upang mapahalagahan po natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Una mga kapatid, be a kingdom citizen. Be a kingdom citizen. Kung papansinin po ninyo, Matthew chapter 13, kausap ng Panginoon dito mga believers, ipinapaunawa ng Panginoon sa kanila kung ano at gaano kahalaga ang tungkol sa kingdom. At ang kausap ko rin sa oras na ito mga kapatid ay mga believers ng Panginoon. O kung hindi man tayo lubusang believers, upang mapahalagahan po natin ang kanyang kingdom, pumasok tayo sa kanyang paghahari. Nang ibig sabihin, sundin natin kung ano ang nais ng hari sa ating buhay. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first His kingdom and His righteousness." Matthew chapter 6 verse 33, letter B, "But seek first His kingdom and His righteousness." Kapag sinabing be a kingdom citizen, mga kapatid, doing something what is favor for the king. Doing something what is favor for the king. Live in accordance to His will. Mayroon pong kasabihan, ang utos ng hari, hindi nagagawa. Si Kristo na-accept natin sa ating buhay, hari ng mga hari, pero ang nakalulungkot, pinabalik natin ang utos ni Kristo at ang nais natin sundin ang ating sarili. Kaya nga ito ang tanong, yung sarili mo ba, sino nakasasakot diyan? Kasi kung sino nakasasakot ng iyong sarili, ito ang nag-ahari sa iyo. Kapag yung puso mo sakot ng sama ng loob sa mga taong nakapagdulot ng pangit na karanasan ng iyong buhay, sakop ka ng mga taong ito. Ito nag-ahari sa iyo. Nakatingala ka na sa kisame, nakikita mo pa yung mukha ng mga taong ito na mukhang nakangisi sa iyo. Lugi ka naman yan. Diba? Sila nagsasaya na ikaw nagigit-git pa. Sila nagsasaya na ikaw tulala pa. Bakit? Pinaghari mo sila sa iyong puso. Pero kung pinaghari mo si Kristo sa iyong puso, kahit anong saya na mayroon siya, mas masaya ang pili mo dahil nasa kalooban ka niya. Amen? Be a kingdom citizen. At ang susi, doing something what is favor for the king, live in accordance to His will. Sabi po dito ng Colossians chapter 3 verse 12, "Kayo hiniran ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiis." Ito ang utos ng ating hari. Ito ang isang paraan upang tayo manatili sa kingdom ng Panginoon. Live in accordance to His will. Ano ang Kanyang will? Kayo maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Ikalawa mga kapatid, be a kingdom builder. Ang ibig sabihin ng kingdom builder, nag-iipon, hindi nagkakalat. Ituloy po natin yung Colossians 3:13. Yung 12 ang binasa ko sa inyo kanina.
Magpamanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Amen. Ang binanggit po dito, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Kung naranasan po natin ang tunay na hulugan ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, at itong nagdulot sa atin para mabuhay sa Kanyang kalooban, dapat ito rin ang namamayani sa ating buhay. Uulitin ko mga kapatid, kung ano po ang nakasentro sa iyong puso, sakop ka nito. Kung ang puso mo nakadulog sa sarili mo, sakop ka ng iyong sarili. Kahit tama na yung iba, dahil sarili mo ang pinakikinggan mo, hindi ka pwedeng magbigay sa iyong kampo. Pero pasakop tayo sa Diyos. Pasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo ha, lagi natin itong inaawit. Lagi rin natin itong sinasabi. Araw-araw po kung nagmimisa tayo mga kapatid, inaawit natin ang Our Father. Ano pa natin binabanggit doon ng turo ng Panginoon? Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tagalogin ko mga kapatid, your kingdom come. Mapasa amin ang iyong kaharian. Your will, mangyari sa amin ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa amin. Mga taong nasa paghahari ng Diyos, ang buhay mo, hindi buhay makalupa. Hindi agaw dito, agaw doon. Ang buhay mo, galing sa itaas, galing sa langit. Kaya kung sakop tayo ng paghahari ng Diyos, tamang-tama sa atin yung sinasabi ng servant leader, ibang-iba tayo kaysa iba. Amen. Amen? Ibang-iba katis, iba bakit? Ang buhay mo, buhay makalangit kahit narito ka sa lupa dahil nasa paghahari ka ng Panginoon. Amen. Amen. Be a kingdom builder. Naging blessed tayo sa buhay ng iba. Minsan ito ang sinasabi ko sa mga workers, kung hindi kayo magpapakatino, sino ang iniisip nyo magpapakatino ng iba? Gusto nyo tumino yung mga attenders, kayong mga workers, di kayo magsikino. Hindi ko ito sinasabi sa Saturday group, ha? Kasi ako bilang tatay sa tahanan, paano tuturuan ang aking mga anak na huwag magbisyo? Kung mismo ako, nakikita nilang ginagawa ko. Kung ikaw ay ilan ng tahanan, sasabihin mo sa iyong anak-anak, huwag ka maging chismosa. Samantalang ikaw, pakialamera ng buhay ng iyong kapitbahay. Di ba ganun din po sa workers? Ganun din po sa preacher. Paano po kayo ihahatid sa isang buhay na maayos kung di nyo nakikita sa nagapit sa inyo ang kaayusan ng kanyang buhay? Be a kingdom builder. At ito ang katotohanan ng mga workers. Hindi tayo na hindi naasahan ng Diyos na manginindigan ka sa kanyang pagtuluhan.